Hindi rin totoo yan ka Henry kasi narinig ko nga si Senator Sherwin kanina. Hindi rin kami naniniwala na yan ang totoong dahilan dahil marami ring pag-aaral kung bakit iniiwasan ng maraming foreign investors ang Pilipinas. Hindi pa dahil sa 60-40 provision, mas maraming bansa na mas malala pang mga provision dito. Pero pumupunta sila doon like China, Vietnam, etc. Di ba? Pero ang totoong dahilan, sinasabi ng maraming investors dito, una, pura pang ating gobyerno. Pangalawa, mataas ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Yan yung isa sa maraming dahilan kung bakit pagdating sa foreign direct investment, ang preferred destination ng maraming mga investors ay countries like China, Vietnam, Indonesia, no, even Malaysia, di ba? Second na tanong dito kay Henry, ano pa bang parte ng ekonomiya natin ang hindi liberalized? Halos hindi mo na makita dahil nga bukod dun sa binanggit ni Senator Sherwin kanina na mass media, di ba, yung educational institutions natin na limited talaga yan sa 60-40 kasi nga protection natin yan sa sarili nating patrimonya, di ba? Yung media at yan na lamang. Di ba? Mayroon na tayong 100% ownership sa retail and trade. Yung retail trade liberalization, 100% pwede ka nang mag-own ng negosyo dito sa Pilipinas kapag mayroon kang 2.5 million na puhunan na ipapasok sa Pilipinas. Na-amend na yung ating Foreign Retail Trade Act, di ba? Na-amend na rin natin yung Public Service Act natin at inalaw na natin ang 100% ownership sa public utility except power and water. Na-amend na lahat yan eh. So ano pang hindi bukas sa ating ekonomiya?